Pangulong Noynoy Aquino unconstitutional ayon sa Korte Suprema. Grupong Pasang Mazda, formal nang hiniling sa LTFRB na gawing 850 ang minimum na pasahe si jeep. At Angelina Jolie nasa New York City para sa premiere ng pelikula nila ni Johnny Depp. Wag pauli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Bahagi ng East Avenue Medical Center sa Quezon City na sunog. Sa ngayon, nagdeklara na ng fire out ang Quezon City Fire Department. At para sa detalye, may live report si Sirian Aguho. Sirian. Yes, Igan, matapos nga yung napakalaking sunog sa isang ospital sa South Luzon Expressway kahapon. Nasunog naman yung isang bahagi ng East Avenue Medical Center dito sa Quezon City. Ayon sa mga otoridad, Igan, pasado alas 4 ng madaling araw nang magsimulang kumalat ang napakakapal na usok na nagmumula umano sa conference room sa second floor ng ospital. Base sa standard operating procedure ng ospital, agad inilabas yung mga pasyente. At kabilang nga sa mga unang nilabas at eksklusibong nakuna ng GMA News ang paglalabas sa may 50 sanggol. Pero Igan, agad sila ipinasok sa loob dahil nga napapasama sila dun sa iba pang may sakit. Magandang balita naman, Igan, dahil ganap na 5:25 ng umaga nagdeklara na ng fire out ang Quezon City Fire Department. Ayon kay Roberto Barbelo, ang hepe ng Quezon City Fire, hindi pa raw nila matukoy ngayon sa ngayon kung saan nagmula yung sunog. Dahil konti lang naman daw yung mga flammable na gamit sa loob ng kwarto at wala rin daw silang nakitang apoy nang pasukin nila ito. Sa ngayon, tinitignan nila ang anggulong posibleng electrical wiring o faulty electrical wiring ang dahilan ng sunog. Sa ngayon, Igan, marami pa rin mga pasyente na nandito sa labas ng ospital. Pero ayon sa OIC ng ospital na si Dr. Emmanuel Bueno, iniintay na lang nila mawala yung usok at anumang oras ngayon ay pwede na uli ipasok yung mga pasyente. Sa ngayon, Igan, wala na rin nakikitang bombero dito at gate nga ng fire department under control at wala na dapat ipaghamba ang publiko dahil hindi na magkakalat sa iba pang bahagi ng ospital ang naging sunog. Igan? Maraming salamat, Sirian Aguho. Nagulat po live mula sa Quezon City. Dalawang lalaki patay sa pamamaril sa Maligaya Park sa Caloocan City. Ayon sa barangay captain, parehong dayo sa lugar ang mga biktima. Naritong report ni James Velasquez. Nakahandusay sa Calamansian Street, Maligaya Park, Caloocan City ang dalawang lalaking ito nang abutan ng GMA News. Nakarinig daw ng malakas na mga putok ang mga residente at nang lapasin ay tumambad daw sa kanila ang dalawang patay na lalaki. Kwento ng barangay chairman, pasado alas 7 ng gabi nang mapansin daw niya ang dalawang biktima sa outpost ng barangay 177. Tila nakatambay lang daw mga ito at may ka-text. Sinubukan daw silang kausapin ng chairman kung ano ang sadya nila sa lugar pero wala umanong imik ang dalawa. Datang ko po ngayon dalawa, yung isa nakatayo dito sa kanto. So, pinabigyan ko po ng upuan kasi sabi ko, bigyan nyo nga ng upuan yung tao. Pero medyo nag-aalangan na po kasi hindi naman namin sila kilala eh. Dahil dyan, saglit umano silang iniwan ng mga barangay official. Maya-maya pa, nakarinig na sila ng maraming putok at dito na nasilayang patay ang dalawang biktima. Di bababa sa 7 pasyon ng bala na recover sa crime scene. At ayon sa pulisya ay 9mm na baril daw ang ginamit. Para sa unang balita, James Velasquez reporting. Isang taxi at isang tren nagsalpukan sa Pandacan, Maynila. Isa ang patay habang 5 ang sugatan sa aksidente. Naritong report ni John Consulta. Animoy latang pinitpit ang kaliwa at likod ng bahagi ng taxi ito nang makunan ni News Cooper John Rod Hidalgo sa Pandacan, Manila. Sakay si Hidalgo ng PNR train nang nabangga nito ang taxi na kasamang sakay ang 4 na menor de edad mula sa isang bahay ampunan. Agad itinakbo sa ospital ang mga biktima. Pero bigo ma-revive ng mga doktor ang 17 anyos na si Gemma Reyes at binawian din ng buhay. Nagtamo naman ng sugat ang 3 pang bata sa banggaan. Gayon din ang 2 empleyado ng DSWD na sina Sheila May de la Cruz at Glory Jean Camillas. Tinatawagan ang bantay ni James Torres. Ang mga namamahala sa White Cross Children's Home kung saan nanggaling ang mga bata nanlumo sa kanilang nabalitaan. Bago magtanghali, inilipat sa ibang ospital ang 2 sa mga nasugatang bata.
Oh, we have to take care of the children first, please. Apo. Batay sa kwento ng mga nakasaksi, nakahinto na raw ang lahat ng sasakyan bilang pag-antabay sa paparating na tren. Pero bigla umanong humarurot ang Sun and Bean taxi na may plakang TXK 467 na minamaneho ng 60 anyos na si Teo Gracias Fardo. Nagtaka ko ba't ayaw minto? Pagtingin ko nakayuko pala yung matanda, yung driver ng taxi. Wala akong magawa, mapapanggana. Di lumayo na ako. Pinilit niya pinasok yung taxi. Gusto niya sigurong makalusot, kaya para hindi siya maabala, ayun, tinamaan yung mga pasahero niya sa bandang likod. Pero marin itong pinabulaanan ng driver ng taxi. Hindi raw bumusina ang train at wala rin daw pangharang sa rilis. Sinisisi ko yung nagbabantay ng PNR. Yung stop niya malayo eh. Nakatawag na ako sa rilis eh. Nandito na yung train eh. Pero sa gitna ng aming panayam, ito ang aming napansin. Ang asawa ng driver, sinabihan kaming lakasan ang aming pagkatanong dahil mahina raw ang pandinig ng kanyang mister. Saan daw papunta tayo? Pakilakas lang po kasi Doon sa sa San Juan. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries ang driver ng taxi. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Malacanang dismayado sa desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklarang labag sa saligang batas ang pagbuo ng Truth Commission. Tinuturing naman tagumpay ng mga kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo ang ruling ng kataas-taasang hukuman. Narito ang report ni Julio Segovia.